Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat. Ito po mga katambay, komentuhan po natin ito dahil ang First Lady po ay nasa Pilipinas na po kaya talaga. Dahil dito po sa pinalabas po ng PTV4, ang government station, ay kasama po ng Pangulong Marcos ang kanyang anak at ang First Lady dito po sa kanilang binuksan o binuksan na programa na sinasabi pong pagpapalakas daw po ng sekto ng pagkain, itong marketplace o food marketplace po sa ating bansa. Umpisahan po natin mga tambay, pakinggan po natin at panoorin ang balita at talaga po kaya na nasa Pilipinas na ang First Lady mga katambay. Kasama po kasi ito po. Panoorin po natin. Sa Mandaluyong City, magsisilbi itong online platform sa mga produktong Pilipino na magpapalakas sa micro, small and medium enterprises. Ang detalye sa balitang pambansa ni Harley Balbuena ng PTV Manila. Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa micro, small, and medium enterprises na nagbebenta ng mga pagkaing Pinoy. Kasama sina First Lady Liza Arneta Marcos, Presidential Son Vinnie Marcos, at iba pang opisyal. Nag-ikot ang Pangulo sa local MSMEs sa National Food Fair ng Department of Trade and Industry sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ayon sa Pangulo, ang mas malakas na food MSME industry ay lilika ng maraming oportunidad at magbibigay daan din sa pagpasok ng karagdagang investment sa Pilipinas. Such initiatives and support stands as essential pillars in ensuring that our MSMEs remain competitive in an ever-changing market. With these efforts to strengthen our local industries, we are indeed positioning the Philippines as a prime investment destination. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad sa bagong Pilipinas Marketplace na magsisilbing online platform para sa produktong Pilipino. It is an initiative set to become a robust business-to-business e-commerce platform that will highlight the products and services that are proudly Filipino. We are also opening opportunities for our food entrepreneurs, our communities, and of course, our heritage. Nakiisa sa National Food Fair ang nasa 250 Pinoy food MSMEs mula sa iba't ibang lalawigan. Dinaluhan din ito ng iba't ibang personalidad. Ikinagalak naman ng local food business owners ang ganitong programa ng gobyerno at umaasa silang mas lalawak pa ang market ng kanilang mga produkto. Malaking tulong sir to sa na-feature sa National Food Fair para mas lalong ma-feature pa yung mga products na yung mga local products. It will be a boom for us and also to other MSME just like us. We're trying to bring the flavors of Cagayan de Oro here in Metro Manila, and then this would really help us, start the business here in Metro Manila. Mula PTV, Harley Balbuena para sa Balitang Pambansa. Yan po mga tambay, nakita po natin ang First Lady po ay kasama po ron sa binuksan po o sinasabing palalawiging programa po mga tambay. Ayan po. Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Yan po, yung pagpapalawig daw po ng pagpapalakas ng pagkain natin, itong Filipino food. Mga tambay, ang food market po ay pinasinayan po ng pamilya. Kasama po ang First Lady mga kabayan, nakita po natin. Nakita po natin ang First Lady na handun po at nakiisa. Hindi nga lang po nagsalita katulad ng Pangulo ay hindi po nagsalita at hindi po nakuha na interview ang First Lady. Ngayon, dito po sa napakadalas na po nilang magpalabas mga katambay, di po ba? Napakadalas na po magpalabas ng Malacanang, mga litrato, mga event, may mga family get together, picture, di ba? Halos sunod-sunod na po. Meron na pong mga nilalabas po ang Malacanang, lalong-lalo po ang PTV4. Ang tanong po natin ngayon mga tambay, ito po ba ay talagang makatotohanan na, totoo na ang First Lady po ay nakauwi na o nasa Pilipinas na? Tama ba ang sinasabi ng Malacanang at lalong-lalo ng PTV
government station, ang TPB4 o TBB4, ang Channel 4 ay ito po ay tumatama na kaya, mga kababayan, kisa ron sa mga nakaraan na sinasabi ng ating mga kababayan, ng mga nakaraang post o inilalagay po nila sa social media at ibinabalita sa PTB4 na ang First Lady ay talagang nasa Pilipinas na at kailan kaya dumating? Yun ang tanong. Kasi nung mga nakaraan pa na linggo, ilang linggo na po nakakaraan, ay nakaraang buwan pa pala, mga tambay. Nung nakaraang buwan po kasi, sinabi po ng USEC ng PCO na si Atty. Claire Castro na dumating na raw po ang First Lady nung March 10. March 10 daw po dumating sa Pilipinas at napakaaga pa ng dating. Ito daw po ay March 10 ng 5 a.m. ng madaling araw o umaga po. Napakaaga po, alas 5 ng umaga ay March 10. Pero ito po, napakatagal na po dumating ng First Lady ayon sa PCO, sa USEC, pero hindi pa po nagsasalita at hindi pa natin naririnig na talagang ini-interview na kahit po ng USEC, pati po ang USEC ay hindi pa natin nakikita na ini-interview po niya ni USEC Claire Castro ang First Lady ng kahit po recorded na kasama niya, di po ba, ng USEC. At mas maganda nga sana kung nag-live at kasama po ang media na tinatanong po ang First Lady at kinakamusta rin po para po matuldukan na rin po ang issue po dito po sa First Lady na talagang sinasabing na-detain po ito sa Amerika dahil nasangkot daw po sa issue sa pagkamatay daw po ng isang bilyonaryo di umano. Dito po sa sinasabing issue raw po na involvement at ang pagkamatay daw po ay hindi maganda, mga kababayan. Kaya dito po, ano naman po kaya ang magiging sagot po rito ng ating mga kababayan, lalong-lalo po yung nasa Amerika, nasa Los Angeles, California, sa Amerika, sa Beverly Hills, sa Long Beach, di ba? Sa LA, sa Los Angeles. Kamusta po kaya mga kababayan? Kung meron po tayong mga kababayan na mga subscribers nanonood po ng ating maliit na tambayang mga kababayan, ano po naman kaya ang masasagot po natin mga kababayan natin sa Amerika? Ito po ba ay totoo na po ba na talagang First Lady ay nasa Amerika na at nakakasama na ng Pangulo? At totoo na rin po kaya na talaga ang Pangulo ay hindi naman na ospital? Kasi may kumakalat din po, di ba? Dahil nagtatanong din po tayo na totoo ba na ang Pangulo ay na ospital? Na nasugod sa ospital, na confine ang Pangulo ng bansa, ang First Lady ay nasa Amerika. Ito po ba ngayon ay ito na po ba ang katotohanan na ang Pangulo ay hindi rin na ospital? Ang First Lady ay matagal nang nasa Pilipinas nung sinasabi ng USEC na si Claire Castro na nung March 10 pa dumating, mga kababayan. Malalaman po natin yan sa mga kababayan din po natin. Napakarami po nating kababayan sa Amerika, lalo sa Los Angeles, California, USA. Napakarami pong Pilipino dyan. Kaya sila rin po makapagsasabi po ng katotohanan dahil sila po ay nasa Amerika kung talagang nakauwi na talaga. At itong ibinalita ng PTB4 ay totoong-totoo na nasa Pilipinas na. Pati ang presidente ay malakas na ang presidente at walang sakit at hindi na ospital. Ang Pangulo, ito'y live, ito'y kuha ng mga nakaraang araw at ito'y hindi recorded na pinalabas lang muli para masabi na ang First Lady ay nasa Pilipinas at ang Pangulo ay walang sakit. Malalaman po yan at napakarami naman po natin sinasabi ko nga po. Meron po tayong mga kababayan na mahusay pong magsuri sa mga bagay na yan, lalo po sa mga recorded o live na ina-upload po o pinalalabas po sa social media, siyempre po sa mainstream media, at lalong-lalo po ito, event po ito na pinasinayan ng Pangulo at First Lady at ng kanyang anak na dito po sa pagpapalakas po ng food
food cart po ito. Parang itong MSMS na yung MSMES na food na puro local product po ang ini-endorso po nito, mga katambay. Kaya po dito po sa nakita po natin na pinalalabas po nila ng pamahalaan, lalong-lalo ng PTB4. Kasi meron po kasi mga issue nung mga nakaraang pinalabas nila, sinasabi po ng ating mga kababayan, lalo yung mga nagsusuri na yung ibang palabas daw po nila ay luma na. Dahil nung nakaraan ay nahandun pa raw po si Attorney Vic Rodriguez noong mga panahon na yon na inilabas nila ulit. Parang para lang masabi ang First Lady ay nasa Pilipinas. Di po ba? Ngayon kaya, sino naman kaya magpapatotoo, mga kababayan, na ito ay talagang sigurado na at hindi na ito inirecord muli o ipinalabas dahil ito'y luma na at ito'y nakaraan na itong event na ito, mga kababayan. Malalaman naman po yan. At syempre po, ang Pangulong Marcos ay sa dami po ng sinasabi ng mainstream media na magaganda raw nagagawa pero hindi pa rin po natin nararamdaman yan, mga katambay. Yan po ay napakaliit lang po yan. Napakaliit lang pong achievement po. Kung yan po ay magtutuloy-tuloy at sinasabi pong magtatagumpay itong programa ng food cart o itong Filipino food na iniendorso po sa mga lugar katulad po niya sa Metro Manila, hindi naman po ito mararamdaman ang buong Pilipinas. At hindi naman po ito ang 100% na pagtugon na doon sa mga pangako na kanyang binitawan nung siya ay nangangampanya at siya po ay humihingi ng boto sa atin, mga tambay. Hindi pa po natin nararamdaman 'yon. Yung mga pinangako niya, lalo na sa kahirapan at kawalan ng trabaho at napakataas na bilihin, napakataas na bayarin, ay hindi pa po nararamdaman ni Juan de la Cruz yan, mga katambay. Napakaliit lang po. Ito pong mga ipinahayag po at ibinabalita ng PTB4, ng government station, ay hindi po napapakinabangan ito ng 100% mula Luzon, Visaya, Mindanao, mga kababayan. Kaya nakakalungkot po kung mga ganito lang po pagtugon at talagang dadaanin lang po tayo sa napakaliliit na pagtugon tapos sasabayan ng isang damukal na ayuda na sa kabila nun may issue pa rin ng korupsyon. At syempre, mga kababayan, sa laki po ng pondo ng nahahawakan po ng pamahalaan, lalo-lalo ng Pangulong Marcos, ay hindi po basta-basta po ang pondo na inilalaan po natin taon-taon. Katulad po nitong 2025 national budget ay napakalaki po yan. 6 trillion mahigit po. Pero kung makikita lang natin maliliit na programa, alangan-alangan po sa hinahawakan nilang budget, mga kababayan. At huwag din po natin kalimutan, mga kababayan, ang issue po, ang isang damukal pong issue na ibinigay sa atin ng Pangulong Marcos, lalo-lalo po sa sinasabi ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President at nila Attorney Ungab, Attorney Vic at marami pang iba, na dinala po tayo sa 3 taon na korupsyon at hindi pa na ipapaliwanag. Ang 2025 national budget ay nananatiling usapin pa rin po yan sa Korte Suprema. At ang issue po ng PhilHealth at meron pa po issue sa ating kagintuan at issue pa rin po na hindi po naimbestigahan pa ang flood control. Di po ba? Ang PDIC, GSIS, SSS, di po ba? At ang Maharlika Investment Fund, kamusta na po kaya yan? At napakarami pa po issue, lalong-lalo po ang ginawa po na napakalaking issue po na talagang paglabag po sa ating soberenya, paghuhudas po sa ating judicial at paghuhudas po at pagkakalulo sa isa pong dating Pangulo at isang Pilipino na ipinamigay mo na parang hayop na hindi man lang nakatikim ng tamang proseso o due process sa ating bansa na basta mo na lang ipinatapon gamit ang kapulisan at kasundaluhan ng ating bansa. Nakakalungkot po. Napakatindi po yan. Iyan po ay isang napakalaki pong paglapastangan po sa ating soberenya yan at sa ating pong judicial. Kaya kung yan po ay hindi na magiging presidente at tapos na po ang kanyang pagiging presidente,
napakarami pong sasagutin ng Pangulong Marcos at ng kanyang mga kaalyado at lalo ng mga kapulisan at kasundaluhan at yung mga kasabwat doon sa ginawa nilang paghuhudas di umano sa dating Pangulong Duterte na ipatapon sa Netherlands, mga katambay. Malaking usapin po yan kasi po batas po ang pinag-uusapan dyan, batas. Kaya malaki po, napakarami pong magiging problema ng Pangulong Marcos kung siya po ay hindi na magiging Pangulo. Dahil lalabas na po ang napakarami pong investigasyon na kanilang pinagagawa, lalong-lalo po sa pera ng ating bayan, mga kababayan. At sa dami po ng batas na mukha po yatang hindi sinunod at inilagay po na sa kamay nila ang batas, mga kababayan. Kaya po ang hiling po, kaya nga po ang dating Pangulong Duterte ay may hiling po sa ating mga Pilipino na hanggat maaari ay ipanalo po natin ang kanyang iniendorso ng mga senador at mga congressman para po na ang lahat ng gusto po natin mangyari, lalo ang napakaraming investigasyon, ay matuldukan na po at maimbestigahan na po ang dapat imbestigahan. Unang-una na po ang ginawa po nilang pagtataksil sa ating bayan, sa ating soberenya. Ang pagpapatapon po sa isang dating Pangulong Duterte ay kailangan po maimbestigahan ng totoong investigasyon po yan. Pag nanalo na po at ipinanalo na po ang Team Duterte, lalong-lalo po sa Senado at sa Kongreso. Mga kababayan, kailangan po yan para po lahat po ay maimbestigahan na. Lalong-lalo na po ang ginawa po nilang korupsyon ayon sa Vice President ng 3 taon. Kailangan po yan dahil usapin po yan, pera po ng bayan yan na kailangan po yung nagagamit sa tama at hindi nakukurap. At lalong-lalo po, ang walang kamatayan na ayaw tuldukan ay kailangan din po imbestigahan yan pagka nakapasok na po ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na mga congressman at mga senador. Ang issue po ng pulburon, kailangan po matuldukan po yan. Ang issue ng pulburon, kung talaga bang gumagamit ng pulburon ang nakaupo sa Malacanang, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ating pong tanong. Ang tanong po natin una sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang kababayan natin sa Amerika, sa Los Angeles, sa LA, sa Long Beach, sa Beverly Hills. Ito po ba ay totoo na po ba ang pinalabas ng PTV4 na ang First Lady ay nasa Pilipinas na matagal na at ang Pangulong Marcos ay magaling na at walang katotohanan na ospital ba talaga ang Pangulong Marcos? At ito po ang napakalaki po natin tanong, lalong-lalo po sa ating mga kababayan na nasa Amerika, na talagang ang First Lady ay hindi na detain, hindi na kulong, hindi na stranded at kung ano-ano pang tawag at talagang malayang nakauwi ng bansa doon sa sinabi ni USEC Secretary ng PCO na si Attorney Claire Castro noong March 10, 5 a.m. ng madaling araw ay nasa Pilipinas na. Marso pa lang. Ngayon ay Abril na, mga kababayan. Maraming salamat po. Sana po lumabas ang katotohanan. Ito po ay hindi po kasinungalingan. Yung pinalabas po ng PTV4 ay sana po hindi po ito kasinungalingan dahil ang sinasabi ng ating mga kababayan ay sanay na sanay silang magtago, di umano, magsinungaling, maglihim sa mga Pilipino na ginagawa raw pong bobo, tanga at gago. Sana naman sa pagkakataong ito ay hindi po tayo niluluko ng palasyo, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po. Siyempre po, magte-thank you po muna inyong katambay sa mga biyayang pinagkakalob po sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyaya. Shoutout po kina Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia,
Roberto Papa, United Kingdom. 29, Narciso Esteban. Reynaldo Pexon, June De Jesus. Lee Chen, Ana Santos. Bon Rosales. Benjamin Garduque, Pepito Cabiso. Victoria Denvor ng Netherlands. Nida Diongley ng Italy. Mary Tom ng Hawaii, aloha. Donaldson Paras ng Canada. LKD 459 ng Belgium. Hermogenes Maramag. Manuel Ramos. Neshrin ng Kingdom of Saudi Arabia. Richard Macelones. Alexander Advincula. Dennis Velasco. Lorna Grandman ng Australia. Annie PH Vlog Official. Richard Macelon ng Davao City. Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom. Pedro Roque ng Ontario, Canada. Feliciano Vergara ng Los Angeles, California, USA. Annalisa Besorio ng Saudi Arabia. Mel Casena ng Israel. Veneracion Seblos. Sandy Donan ng Osaka, Japan. Just Got Lucky ng Houston, Texas. Ruth Perdos Kuwait ng Perdos, Kuwait. Zenaida Garcia ng Italy. Sayan Nico ng Saitama, Japan. Dorina Villa ng Brussels, Belgium. Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii. Danilo Oñate. Madonna Sultan. Rolly Pineda. George Soleto ng Seattle, USA. Peli Subido ng France, Paris. Sonia Diaz Liano. Ami Cabrera ng OFW, Saudi Davao. Dennis Velasco ng Iceland. Mario Carvajal ng Proma, Europe. Dorina Villa. Clara Ibarra. Luz Ferrer. Victoriano Carrera. At sila Erlinda 60 Mix Vlog. Angelita Bale o si Angelita Bale ng 6862. SR Perpi Akiman ng Italy Perpetua. Paulino Ablas. Josephina Quindosa ng OFW Italy. Sinaida Ariola ng California, USA. Los Angeles, California, USA. Milagros Lee. Gladys Serpa ng India. Helen Nape ng Turkey. Miyaka N. Smith. Maria Teresa De Jesus. Veneracion Seblos ng Cebu. Arthur Aquino Art. Ariel Soriano. Judith Proctor ng Perth, Australia. August Abril. Erica Garcio ng Canada. Benvenido Tomesa. BC Bis. Mr. Kruner ng San Francisco, California. Beth D. UAE, OFW. Jellyfish ng Hong Kong. Rodolfo Lora ng Davao City. Rolando Guerrero. Raji Kayamashita ng Japan. Alex San Jose ng Poland. Neil Eva Byron ng Australia. Crisanto de la Paz. Shoutout po. Thank you po sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Shoutout po. Ingatan nawa po mga kababayan. Ingat po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo. Mga kababayan na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo. Ingatan nawa po. Mabuhay po ang bagong bayani ng ating bansa. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, wag po natin kalimutan, isama po sa panalangin na maingatan po at madugtungan pa po ng mahabang buhay at makauwi pa po sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte sa lalong madali, mga kababayan. Isama po natin sa dasal na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at makauwi po sa ating bansa. Thank you po sa muli. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.